gagawa kayo ulit ng movie ni Catherine. Yes. Ayun, Tungkol na sa Catherine. Oo, grabe yung nagawa kayo ulit ng movie ni Catherine. Anong stand mo doon? Ako po, of course, Hello, Love, Goodbye naman. On sound system, the sound system, parang half of our investment, yung total capital ng investment namin, half nun, puro sound system siya. So pag nandito kayo on a regular night, kahit malakas yung music, we see to it na hindi kayo nagsisigawan when you talk. So ganun ang sound system namin. Hindi lang ganun kalakas right now kasi nga, syempre private event siya. Pero on a regular nights, pag maraming tao, na doon sa mga huling punta ko, totoo naman, malakas music pero hindi kayo nagsisigawan. So ibig sabihin ba yan, mahihilig ka na rin gumimik ngayon? Hindi po, hindi pa rin. Homebody pa rin. Parang I wanted just to venture into something new also, and to experience a business na parang hindi ko siya league kasi nga hindi ko siya hilig. Because I'm an advocate nga po na kung meron kayong papasukin negosyo, dapat yung hilig mo, di ba? So parang ito yung pambali doon. So tinitingnan ko, so far, I really can't say yet kasi bago pa lang kami. Pero so far so good. Very much naman yung maganda yung reception sa kanya ng tao. Ano may partner kong taga-showbiz dito? Wala po. Puro po businessmen. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na medyo na-scam ka rin? Yun po kasi wala pong tangible asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang syempre money investment, stock market, cryptocurrency, yung mga ganun po. Doon tayo medyo na kasi since the pandemic naman po, di ba? Parang yun yung naging waste at sobrang na-hype siya during that time kasi too good to be true yung kita pero nangyayari. Pero high gain, high loss po kasi siya. So magkano actually nawala sa'yo? So yun po, kagaya po nung sabi ko sa interview ko po kay Mama Ogs na accumulated naman po yun since I started the show business naman po. Hindi naman po siya at isang beses na ganun kalaking amount, pero mga ganun pong figures. Gano'ng katagal mo sa Accumulated na siya dito, even way before the pandemic po eh. So parang it started 2016, yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of Aldab, pumasok yung antas, ang daming endorsement, marami rin po tayong blessing. Sinong business mentors? I can't say their names po eh, sorry. They want to remain parang in the shadows lang. But I have a lot. Pero yung advice na binibigay po nila sa akin kasi is an advice na walang kapalit. So I really take it into account. So I think that's the best advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish kahit sa murang edad. So parang legacy po nila sa akin in a way. So anong lesson learned mo na doon sa nangyari? Wala na po. Parang number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na magpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganon. So, and at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo, kundi sa dami ng alam nyo. So it's better to have more knowledge than money because yung money susunod na lang siya eh. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na-scam. Sa pag-ibig, hindi ka pa naman na-scam. Uy, panay. Hindi pa naman. Kasi isip na baka nadala na si Aden kaya until now single. Wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero wala pa rin naman experience po na na-scam ako sa ganung aspeto. Pero right now kasi parang if I really want to settle down and by the time that I look for someone already to be my partner, gusto ko ready na talaga ako. Yung I can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down, pero andyan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko, and eventually our family as well. Pero ngayon nasasama kayo ni Sanya Lopez, diba? Yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong ganun. Hindi po kami nag-date. Parang, so, ngayon lang kayo talaga magsasama ni Sanya? Well, nagkikita-kita po kami sa GMA. Pero we're friends, but wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-date. Sinabi mo pag-ready ka na, ano ba yung bagay na masasabi mong ready? Ready saan? Ready na po akong iwan yung work ko. Ready na po akong mag-lie low.
ang hirap kasi nun dito doon, parang kasi halimbawa mag-partner ka, di ba? And then baka hindi lang, I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung iisipin ng partner ko, but really it's more of if I wanna venture into the settling down stage, gusto ko andun ako sa family ko, gusto ko yung mga anak ko, hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila. Kaya ako nakikita po natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. And then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit, babalik. Pero family muna. Kasi pag magka-girlfriend ka no po. Po? Pag magka-girlfriend ka ba din, ibig sabihin, magka-light down ka sa showbiz para... Ako po, parang ganun ko po siya iniisip. Hindi mo kayang pagsabayin. Hindi po. Kasi may mako-compromise po ako and right now. So hindi pwedeng artista ang maging girlfriend mo? Katulad ng chinichismis sa'yo? Ay, hindi ko naman po masabi ito doon eh. Parang ako ayoko siyang pangunahan. And ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far yung come what may naman po sa akin, nagwo-work eh. Kaya hintayin ko na lang po. Ang dali kasing sabihin na parang, di ba, ang dali pong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi nyo na-expect. So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded girl, sana yung... Networking. Wala ka pang nakikita na someone talaga na parang gusto mong ligawan, nakaka-chat? Sa ngayon po, meron syempre po na nangyayaring ganyan, but hindi natin masyadong hina-hard sell. Saka hindi natin masyadong talagang... So magugulat ka na lang Opo, sa post mo? Siguro po, parang ganun. Parang ito po, nagulat kayo sa bar. So, ganun lang po, as long as naman na, kumbaga kung ano po kasi muna yung opportunity ngayon, unahin ko po muna kasi lalo po yung company ko rin, yung Myriad Corporation. Sobrang dami po namin gagawin next year in terms of concerts, international concerts. Meron din po ako international film na gagawin next year. So, sa New York po siya isa-shoot. Tapos foreign production po siya, mostly. So, ikaw lang ang Pinoy na. So, parang ako lang po ang Pinoy. Ano po siya, it's a trilogy of short films. Pero it's more on an advocacy film po siya for women empowerment and women's rights po. So, yan po yung Clamor na gumawa kayo ulit ng movie ni Catherine. yes. Ayun, Catherine. grabe yung nagawa kayo ulit ng movie ni Catherine. Anong stand mo doon? Ako po, of course, Hello, Love, Goodbye naman po really made history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Ako po, ready naman ako anytime kasi yun nga po yung sinabi ko nung kay Direk Cathy nung kinausap ko. Sabi ko, Direk, pag nag-decide kayo ng part 2, kakancel ko muna lahat ng schedule. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Maine, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Parang si Maine po kasi sa ngayon based on how hindi na po kasi rin kami nagkakausap talaga madalas and hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV, but right now as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine sa mag-settle sa family life niya and we respect that and ako, I respect that as well. Binati mo siya nung kasal niya? Yes, I did. Opo. Nagkataon lang po na meron tayong schedule nun kaya hindi po tayo nakapunta. Tsaka yun yung time po na nagka-landslide yata sa Baguio. And then, so, yun. Pero I wished her well and congratulations of course sa kanila ni Arjun. So, sino pa sa mga local stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Catherine, si Julia, si May, nakasama mo na? Sa ngayon po, wala. Meron pong niluluto for Ann Curtis and me. And then medyo ano po drama na futuristic po yung concept. Parang direct Irene din po ito, Irene Villamor. So next year na yan? Parang next year po. Tatapusin lang po ni Ann yung film niya with direct Eric Matias. Ano po, GMA Public Affairs po. Yung po, napa po yung mapoproduce ng Yes po, pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, inuuna-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects niya. So yun po, tapos
Yun po, directing also. Yung first film po na natapos ko, that's under Viva naman po. Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos na po siya. With Heaven? That's with Heaven. Next year po ito for streaming po siya. Well, yun nga ayoko pa nga, hindi ko po kasi masabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order. But right now, it's just the working title for the film. Pero we'll see kung ano pong ma-advise ni Boss Vic natin dyan. Saan streaming platform? Ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, sinumit naman po ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon po. Yun yung pinag-ipili. Kasi for sure, kung Viva Max, pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Henry? Well, kasi when we proposed po to Viva Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung magdidirect nito, pumayag din po sila. So the story came in first bago po ang cast. So ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po as yung lead po ng film. Then eventually parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we ask lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang pinatrato to as fly-by-night projects. So, yes po. Family of two daw muna, kamusta yung experience mo napon sa parada? Nakakamiss Tito Bergs. Yes, nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. Tapos, hindi, parang ako po, yun yung talagang dapat lagi nating ginagawa as public figures po namin po, mga artista, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi mere presence lang talaga po, okay na sa kanila. So parang na-miss ko yun. Tapos talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanava, sulit naman po kasi I mean, kahit super init, sunblock na lang yun dito doon, wala nang ano yun, kahit naluto yung buhok, okay lang. Worth it. Pagka kayo ni Sharon ng possible na collab after the film? Parang may sinusulat na nga Tito Berg, si Tita Mel din po eh, pero surprise po yan, pero for sure meron po yan after this film. May produce ninyo o sa Silico pa rin? Sana po, payag po na si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next film. So ikaw pala ng PCS after mo pwede Hindi ko sure kung tatanong na kasi may lumabas na may pumitirata raw sa'yo na malaking kumpanya. Okay po, wala pong ganun. Well, siguro talagang minsan pag... Wala po talaga. Loyal po tayo sa GMA until the last day. So wala. And Sparkle. Yung nanliligaw ka raw kay Ito doon naman. Kaya nga, diba? Diba? Ayan na. Wala Hindi ko nga kasi tanong pa nababasa. Hindi, yun nga po kasi, well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohanan. Hindi po siya totoo. Kasi lumalabas siya, ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, di ba? Parang nahihimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And I know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw-saw sa issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya to console her? Parang hindi ko pa po nagawa. Pero kasi syempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello, Love, Goodbye, parang yun din yung respeto na anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikialam. So I keep that oath po and
para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Alden Coco na napapasa na. Yes. May sisingit ba yun? Yes po. Baka po next year, MMFF po next year. Baka po. Pero, yes, kasi yun nga po, since 5 breakups po, all of a sudden talaga yung connection ko with Julia and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, nagugulat ako kay Boss Coco kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to producing and directing and acting at the same time, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana, kasi gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya, sabi niya. So, Hindi mo ba yung mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Nahanap ko sa e-dating nag-global. Hindi po. Sa Itbulaga, ina-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Saan po? Mga kaibigan mo naman yung mga sabi mo Joey De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Welcome ka daw sa PAT. Ano ba, Gorgie? Nakakalito po kasi dalawa eh. Sorry. Ito yung PAT sa TV5, hinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA, na parang sabi din nila, parang mga friends mo naman yung mga host ko. Opo naman. Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi, yun nga po. Parang yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, diba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Opo, given na po siya eh. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabber Cats po ng Itbulaga po sa kila Tito Vic and Joey still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala yan. So magpo-promote ka sa Bulaga, kina Paolo, kina Beto? O pag ano po, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes, Tita Rose, of course. Sabi mo naman yun. Opo, parang that is I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Itbulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa ka sa Itbulaga? Ng tape? Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TVJ, magde-decline ka na? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Yes po. And Merry Christmas. Despacito doon. Pulang araw naman. Ano Yes. lang yung preparation? So, yun nga, pulang araw coming soon, January 2024. Parang next year mag-start na ako. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.